Wala nga si Pastor Apollo Kibuloy dito. Bakit kayo hindi maniniwala sa amin? Wala kayong karapatan, wala kayong right magtago. Kaya nga meron kayong warrant, Atty. Torion. Mga kabayan, habang lumilipas ang mga araw ay lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at mga tauhan ng Philippine National Police o PNP. Ito ay dahil sa patuloy na paggalugad ng mga pulis sa compound ng Kingdom para tugis si Pastor Kibuloy. Kahapon ay nagkainitan na ang DILG sa pangunguna ni Secretary Benhur Abalos at abogado ni Kibuloy na si Atty. Torion. Sabi ni Torion, dapat lisanin na ng mga pulis ang compound ng KOJC batapos paboran ito ng korte at mag-issue ito ng TPO. Ayon sa abogado ni Kibuloy, ipapakontempt na nila itong si Abalos at ang leader ng PNP. Nag-file na kami ng manifestation po na ipapakontempt po namin sila, no? At saka meron kaming mga ibang mga prayers po na nandun. Nitong Martes, nag-issue ng TPO ang Davao RTC Branch 15 na nag-uutos sa PNP na itigil ang anumang aksyon na magdudulot ng peligro sa kaligtasan at seguridad ng mga miyembro ng KOJC. Iniutos rin ng korte sa PNP na alisin ang lahat ng uri ng barikada, barriers o pangharang sa pasukan at labasan ng compound. Inilabas ng korte ang TPO sa gitna ng tensyon sa pagitan ng PNP at KOJC matapos na muling isilbi ng mga pulis ang arrest warrant laban kay Apollo Kibuloy at mga co-accused nito. Ayon sa abogado ng KOJC, bubumbahin daw ng mga pulis ang isang lugar ng compound kung saan ay pinaniniwala ang pinagtataguan ng kanilang pastor. Pero agad namang dumepensa ang PNP at sinabing puro kasinungalingan ang pinapalabas ng mga miyembro ni Kibuloy. Bubumbahin daw itong aming cathedral which is really a sacred place for KOJC member. Pinabulaan na naman ng Police Regional Office 11 ang nasabing hakbang bagamat iginiit nito na tuloy pa rin ang kanilang operasyon laban kay Kibuloy. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Sa kabila nito, nanindigan ang KOJC na wala doon ang kanilang pastor, kaya huwag silang mag-aksay ng panahon dahil sa takot at pangamba na idinudulot ng PNP sa mga KOJC member. Pero nanindigan si Abalos na hindi sila patitinaga at patuloy sila sa paghalughog sa compound dahil aniya ay utos ito ng korte. Wala nga si Pastor Apollo Kibuloy dito. Bakit kayo hindi maniniwala sa amin? Kahapon, pinapasok na rin ng mga miyembro ng media sa loob pero limitado lang ang kanilang galaw. Wala kayong karapatan, wala kayong right magtago. Kaya nga meron kayong warrant, Atty. Torion. What is important is this is a court process at ang sinasabi sa pulis, hanapin nyo si Kibuloy. No? So hahanapin namin talaga siya and there are all indications that shows that Kibuloy is in that area. Dagdag pa ni Abalos na hindi kasama sa utos ng korte ang ipahinto ang pagtugis kay Kibuloy, kaya tuloy sila at ang PNP sa paghahanap dito sa puganting pastora. Sa huli nanawagan si Abalos kay Kibuloy na sumuko na kung wala siyang kasalanan at harapin na lang niya ang mga kaso sa Korte Suprema. Nakuha po namin ito. That is why we're filing cases to clarify. Number one, ano ba yung temporary protection order nila? No, definitely. Yung pag-aaresto, tuloy-tuloy kami. But with reference to the barricades, to the barriers, kasi sa totoo lang, ito ay nakakatulong to protect life eh. Kung talagang wala siyang kasalanan, harapin niya ito at huwag siya dapat matakot dito. Yun lang, para matapos sa po lahat ito, just face the court. Pastor Kibuloy. Samantala, nagbigay naman ng opinyon itong si Mike Abe, dating broadcaster ng SMNI, na pinatalsik ni Kibuloy sa istasyon dahil sa isang issue. Sabi ni Abe, gumagawa lang ng ingay ang mga miyembro ng KOJC para galitin ang gobyerno at makakuha sila ng simpatiya sa taong bayan. Sa kanila din pumutok sa kanilang grupo nang galing yung puputulan ng tubig at ilaw ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi naman totoo. At hindi naman pwedeng gawin at hindi naman dapat gawin yan ng mga otoridad. Kasi pag pinutulan mo ng ilaw at tubig ang isang compound, isang lugar, madadamay ang sibilyan. At saka hindi aabot doon. Diba? Kaya Atty. Torion, alam ko, kilala mo ako, kilala kita. Huwag ka nag-i-entertain ng mga suntok sa buwan. Yung audio, madaling pikehin yan. Yung boses, madaling pikehin yan.
Ano yan? Kaya nga sabi ko, SMNI nagpanik or pananakot ang galaw o ang galaw. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang ating pag-usapan ngayon, SMNI nagpanik or pananakot ang galaw. Papaliwanag ko yung bakit. Kaya ko po sinabing SMNI nagpanik or pananakot ang galaw. Alam niyo kung bakit? Ang SMNI at ang vlogger nila, ang matindi po ang pag-iingay tungkol dun sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng PNP dahil mayroong court order. Doon nga sa hinahanap na si Apollo Kibuloy at kanyang kasamahan nung nakaraang weekend at hanggang ngayon problema pa yan. Kaya sabi ko mukhang nagpapanik. Sa kanila din pumutok sa kanilang grupo nang galing yung puputulan ng tubig at ilaw ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi naman totoo. At hindi naman pwedeng gawin at hindi naman dapat gawin yan ng mga otoridad. Kasi pag pinutulan mo ng ilaw at tubig ang isang compound, isang lugar, matadamay ang sibilyan. At saka hindi aabot doon. Ang ginagawa lang ng ganyan sa mga posibleng galawan, kung halimbawa mayroong terorista or communist group with arm at ng hostage or malaking talagang may pagka-rebellion, terrorist ang galaw, ayan, pwede mong putulan ng ilaw at tubig. Ay ito pong Kingdom of Jesus Christ, hindi naman ganon. Ipinatutupad lang ng pulis ang warrant of arrest kasi nga mayroong court order. Pero pinaputok ko ng SMNI at ng mga vlogger nila, ayan na, puputulan ng ilaw, puputulan ng tubig. O siyempre, natatakot yung mga tao. Nagagalit yung mga tao. So, ang purpose niyan, gusto nilang galitin ang tao, gusto nilang magalit ang tao sa ating administrasyon. Pangalawa, kahapon, ayaw ko nang gamitin kasi yung mga audio nila at video nila dahil alam niyo nang galit siya sa akin yung mga yan. Baka ma-copyright ako. Kahapon nag-press conference sila at meron silang ipinaririnig na audio, recorded, naka-record na audio, na di umano'y kausap ay pulis at yung isang abogado nila, nagpapanik yung babaeng abogado. At ang sinasabi dun sa audio, di umano, pasasabugin daw yung katedral. Isipin mo, bakit pasasabugin yung katedral? In-entertain nila yung tumawag na nagpakilalang pulis, tapos inilalabas nila sa kailang social media, SMNI, para iparating sa bayan na ang dating noon ay pananakot, ang dating noon ay para magalit ang bayan, ang taong bayan sa administrasyon. Hindi po gagawin. Hindi gagawin ng PNP pasabugin yung katedral kasi hindi naman po yun ang lakad. Ang warrant of arrest ay para lang hulihin si Kibuloy. Kung hinahanap siya kung nasa saan, kung nasa bunker, sa tunnel, o nasa ilalim, kung saan man siya nagtatago, hinahanap. Pero yung sinasabing pasasabugin ng katedral, hindi naman ho tama yun. At hindi totoo yun. Ang tanong, bakit in-entertain ng abogadang ng SMNI o ng Kingdom of Jesus Christ, nagpapanik siya. Tapos kahapon sa press conference na nilabas nila. Alam niyo, sa ganitong sitwasyon, pasintabi na kay Atty. Torion, abogado yan. Kilala ko yan. Hindi pwedeng hindi. Di ba? Yan kasi ay pwedeng pananakot lang o saywar lang. Bakit nyo pinapatulan? Kaya nga ang aking analysis at opinion dito, yung SMNI at yung mga vlogger nila at yung Kingdom of Jesus Christ, sila yung pinanggagalingan nitong mga negatibong balita na hindi naman ho totoo. Hindi gagawin ng gobyerno, ng pulis na pasabugin yung katedral kasi hindi ho yun, hindi kasama yun sa warrant of arrest. Hindi yung gagawin kasi nga po masyadong may pagka-terrorist ang galaw yan, may pagka-terrorist yan. Hindi po mayayari yun. Bakit pinatulan nila at inilabas pa nila? Anong purpose nun? Siyempre, parang ulitin ko, para lang magalit ang tao sa gobyerno. Pinalalabas nila, masamang-masama na itong gobyernong ito. Pati yung simbahan nila hindi nirespeto at dadaanin sa pagpapasabog. Again, yung tumawag ng pakilalang pulis, paano nakakasigurong pulis yun? Baka third party yun. Alam nyo, dito sa ganitong issue, marami yung sumasawsaw para magpagulo, para magpagalit. Dapat maging maingat. Alam ng pulis yan. Alam ng gobyerno
na merong maaaring third party na sisingit dyan para palalain ang sitwasyon, para guluhin. Ang problema yung SMNI, Kingdom of Jesus Christ, at mga member ni Kibuloy mukhang hindi nakakaintindi ng mga ganyang klaseng saywar at saka third party. Nagagamit na kayo, baka nagpapagamit kayo o ginagamit kayo ng third party, hindi nyo alam. Kaya huwag nyong paniwalaan yung may magsasabing puputulan ng tubig, puputulan ng ilaw, pasasabugin ng katedral, kalokohan lahat yan. All fake news. Okay? Niwala kayo? Lahat yan ay propaganda. Lahat yan ay parte ng saywar. Kung sino ang nagsasaywar na yan, huwag kayong paggamit. Kasi kayo rin ang kawawa dyan. Ini-stress nyo ang sarili nyo, pinahihirapan nyo ang sarili nyo na hindi naman kagagawa ng gobyerno. Kayo ang nananakot. Totoo, nandyan ang mga pulis para hulihin kayo sa loob at labas ng compound. Kasi ang jury at pag-susuri ng pulis, nandyan si Kibuloy nagtatago. Pero yung isyong galawang pang-terrorist, tulad ng pagkat ng ilaw at tubig at saka yung pagpapasabog, kalokohan yan. Pero alam kong inuulit-ulit, tuwang-tuwa pa sila, talagang iniingayan ng mga vlogger at ng SMNI at nung kanilang grupo, nag-press conference pa nga kahapon. Kaya ako nagulat, sabi ko, grabe si Atty. Torrio pumapatol sa ganon. Audio recorded na kahit sino pwedeng gawin yun. At kung totoong pulis yun, hindi niya kayang gawin dahil hindi trabaho ng pulis yun. At kung totoong pulis yun, malaki ang pananagutan sa gobyerno at sa PNP. Eh, paano nga kung pananakot lang yung third party na gusto lang kayong galitin para magalit ang tao sa gobyerno o ginagamit kayo para mapabagsak ang gobyerno? Iingat po tayo dyan. Yan yung tinatawag nating galawan ng intelligence at counterintelligence para malaman kung ano ang totoo. Kaya ako ay bilang Pilipino at nagmamahal tayo sa ating bansa, after all, lahat tayo Pilipino, ako'y nananawagan sa kampo ni Kibuloy. Huwag kayong paggamit at huwag kayong nagpapapaliwala. Aralin nyo yung mga impormasyong nakakarating sa inyo. Hindi yung basta nakarating sa inyo, gagamitin nyo para magalit ang tao sa gobyerno na hindi nyo alam, kayo rin ang nasisira. Katulad ng inyong mga pinagagawang ito. Maaaring dito lang yung sa akin narinig, itong analysis at opinion na ito ay parte ng saywar o paninira sa gobyerno. Kasi sino bang matutuwa na puputulan ng tubig at ilaw? Pagkatapos pasasabugin ng katedral, natural, ang kaagad-agad ng tao, grabe naman itong gobyernong ito, ang lupit naman ang gobyernong ito. Kasi naniwala yung iba. Ay, fake news yan eh. Dahil hindi nga ho gagawin. Hindi trabaho ng gobyerno magpahirap sa bayan. Hindi trabaho ng gobyerno ang galawang terorista. O terrorist. Communist, hindi po. Ang gobyerno ay nagpapatupad lang ng batas. Kaya again, yung mga vlogger at saka yung SMNI, Kingdom of Jesus Christ, ilagay nyo sa lugar ang inyong ginagawa. Dahil after all, ng lahat ng ito, kayo rin ang madadamis. Sino maniniwala sa inyo kung puro habang buhay na lang o habang panahon na lang na fake news kayo? Maaring kayo lang nagbubulahan, kayo lang. Huwag niyo idamay ang silent majority na Pilipinong nabubuhay, namumuhay ng marangal at maayos. Huwag niyong idamay kami dyan sa ang taong bayan. Kasi ito po ay personal na issue ninyo. May kaso, may complainant, may warrant of arrest. Bakit yung pinalalaki ito? Na parang galawang terorista at ang pinagbibintangan nyo ay gobyerno. Ang pulis, hindi naman trabaho ng pulis yun. At hindi, ulitin ko, hindi gagawin ng pulis yun. Naghahanap sila kay Kibuloy kasi obligasyon nila yun dahil mayroong court order. Kahit nasa ilalim ng lupa yan, kung alam nilang doon, susundan nila yan. Pero yung pagpapasabog, ibang issue yan. Okay? So kayo pong mga nanonood, please lang ho, paki-like ng video ito para makarating po sa iba. Paki-forward din, paki-share po ninyo sa ating mga kababayan sa buong mundo. Kasi pinaputok nila ng ilang araw na itong dalawang issue ito na hindi katanggap-tanggap. Kasi pure fake news. Ulitin ko ha, yung pagpapasapog ng katedral, yan ang unang pinaputok nila kahapon, at yun ang issue ng isang araw pa, pagkat ng water at power. Hindi yan gagawin. Kasi madadama yan sibilyan. Nanawagan na nga si Pangulong Marcos Kibuloy, huwag mo raw gamitin ang mga membro mo at followers mo, yung mga sibilyan, kasi wala silang kinalaman sa kaso mo. Personal mo yung kaso Bakit mo ginagamit na human o ginagamit mo yung mga followers mo sa issue ito? Tama yun. Panawagan ng Pangulo. Ha?
Diba? Kaya Atty. Torion, alam ko, kilala mo ako, kilala kita. Huwag ka nag-i-entertain ng mga suntok sa buwan. Yung audio, madaling pikehin yan. Yung boses, madaling pikehin yan. Ano yan? Kaya nga sabi ko, SMNI nagpanik or pananakot ang galaw o ang galaw. Diba? Kasi yun na nga, naipaliwanag ko, pakishare na lang po ninyo. Okay?